Ulitin ko po, sa Nehemiah chapter 9, verses 1 to 6. Noong ika-24 na araw ng buwang ding iyon, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng damit pangluksa at naglagay ng abo sa kanilang ulo upang ipahayag ang pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Lumayo sila sa mga dayuhan. Tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras, samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Josea, Bani, Kadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani at Kenani at nanalangin ng malakas kay Yahweh na kanilang Diyos. Sina Josea, Kadmiel, Bani, Hesabneas, Serebias, Hodayas, Sebanayas at Petayas ay nananawagan sa mga tao upang sumamba. Sabi nila, tumayo tayo at purihin ang Diyos nating si Yahweh. Purihin siya ngayon at magpakailanman. Purihin ang kanyang dakilang pangalan na higit pa na dakila sa lahat ng papuri. At ang lahat ay sama-samang nanalangin ng ganito, Yahweh, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at ginawa mo pa ang lupa, ang langit ng mga langit, ang lahat ng bituin doon at ang lahat ng narito, ang dagat at ang lahat ng naroroon. Binibigyan buhay mo sila at ikay sinasamba ng buong kalangitan. Ang pinagpala na po ng Diyos ang mabuting salita. Amen. Good morning. Ayan, purihin po ang Panginoon. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw na ito. Salamat sa Diyos. Amen. Sa naging matagumpay na pagdaos po ng convention sa Palawan, kasama ko po si Pastor Mercy. May pasalubong po kami, trangkaso. Gusto niyo po ba? Salamat sa Panginoon. Pero ano na po, masakit lang yung aking lalamunan kasi mainit, lamig, init, lamig. Mas mainit po sa Palawan kumpara dito sa atin. Ayun, pero naging maayos po yung gawain. Salamat sa Panginoon. Nabigyan din po kami ng pagkakataon na makapag-ministeryo doon sa loob po ng Iwahig. No? Nakita po namin ang kalagayan ng ilang mga kababayan natin doon. Ang tawag mga PDL or Persons Deprived Persons Deprived of Liberty. No? Yung marami po noon, mga siguro doon na tumanda. No? Ayaw na nilang umuwi sa kanilang mga sariling tahanan. Okay. May mga kwento, no? Daming kwento. May mga nakakatuwa kasi malapit na sila lumaya. Okay. Yung pong mga pinuntahan namin, minimum at saka medium. Ilan sa kanila, mga 5 taon lamang po ay lalaya na. No? Hindi yun ang nakakagulat eh. Ang nakakagulat po, yung mga taong wala naman sa kulungan pero nakakulong. Amen? Yun po yung pag-uusapan natin at pinag-uusapan ngayon pong serye natin patungkol sa kalayaan. Kakasumpong tayo ng kalayaan sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Amen? We can find freedom in Christ. Pag-usapan po natin yung ika-4 na hakbang. Ito po yung pagbibigay o paglalaan ng panahon para po sa tinatawag nating moral inventory. Okay? We made a searching and fearless moral inventory of ourselves. Pag nadinig po yung inventory, karamihan inaakma ito sa, di ba, meron po kayong tindahan, inaalam nyo ano pa yung nandoon, ano pa yung paninda nyo, ano pa yung may stock. Ang tawag doon ay inventory. Pero dito po, ang gamit doon sa salitang inventory ay pag-alam sa iyong sarili, pagsisiyasat ng iyong sarili. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay honest reflection changes everything. Malaki po ang nagagawa kung tayo po ay tapat na nagsisiyasat
ng ating sarili. Alisin po natin yung tinatawag na denial. No? Marami po kasi, kaya hindi po sila nakakaranas ng kalayaan, hindi sila gumagaling, sapagkat sila po ay merong denial. Okay. Isang araw, halimbawa, kayo po yung nagpunta sa doktor, meron kasi kayong nararamdaman, at ang sabi ng doktor, sige, ikaw ay magpa-CT scan o magpa-MRI. Sino po ang naisalang na dito? Taas ang kamay. Dito po sa CT scan or sa MRI, ako po naisalang na nung kung hindi ako nagkakamali, 2019. Dito po sa Sacred. Okay? Lalim po, mas maganda yung kanyang larawan na nakukuha. Bakit? Sapagkat yung x-ray, ang nakikita lang po doon, yung buto natin. Pero itong MRI at saka itong CT scan, ang pinapakita po niya yung mga soft tissue sa ating katawan. Kaya kung mayroon pong problema, amen, makikita po dito sa tinatawag nating MRI. Okay? Hindi po madali. In fact, nung ako po ay nag-undergo ng CT scan, talagang, siyempre, kinakabahan po ako yung maipasok ka sa ganong aparato na parang drum na umiikot-ikot, ay hindi ho siya komportable. Minsan nakakatakot. Pero mas mainam na yun kaysa hindi mo alam kung ano yung pinagmumula ng iyong sakit. Nakuha niyo po. Tatapangan mo na lang, lalakasan mo na lang ang loob mo, kasi pagpasok po nung pinakatinta, may i-inject po kayo kasi sa inyo na tinta. Alam ni Ate Syra to, yung pong tinta pag pumasok sa katawan, dalawa po yung posibleng maging reaksyon ng katawan. Either makaramdam ka ng sobrang init or sobrang lamig na ikaw po ay giginawin. Ako po ang naramdaman ko nung pumasok yung tinta sa aking kamay, dumaloy sa buong katawan, nanlamig po ako. Talagang para akong gininaw. Ganon din po mga kapatid, ang buhay natin. Sa panlabas, baka parang wala tayong problema. Parang okay lang tayo. Okay? Pumupunta tayo sa church, sinasabi natin yung mga tamang salita, tama yan man yung kinikilos natin. Pero kailangan natin paminsan-minsan ng tinatawag nating spiritual MRI or spiritual CT scan na tayo po ay nagpapasiyasat sa Panginoon. Yun po yung panalangin ni Haring David, siyasatin mo, Panginoon, ang aking puso. Amen po. Ako po ay i-MRI mo, Panginoon. Hindi physical, kundi ito po ay spiritual. At ito ang ginawa ng bansang Israel noong panahon po ni Nehemiah. Alam natin ang kwento na kumpunin nila yung pader sa loob ng 72 araw. Record-breaking yon. Pero ang mas malalim na problema, hindi ho yung pader. Yung pader, madali lang gawin. Laglagay ka ng konting bato, konting semento, monumento, di ba? Sabi, konting pala, konting tapal, nabuo yung pong pader ng Jerusalem. Pero ang mas malalim po na problema, mga kapatid, at ito po yung mas pinagtuunan ng pansin sa huling bahagi ng aklat ni Nehemiah, ay yung pong pagbuo ng tao. Yung pagbuo ng pader ay napakadali. Yung pagbuo ng mga tao, ito po ay mahirap. At ito po yung ginawa ng mga leaders, si Nehemiah at saka po ni nung pumpari. Okay, nakasama po ni Nehemiah. At yung mga nabanggit na pangalan dito, ni Ezra at ng mga iba pang saserdote. Nagkaroon po sila ng tinatawag na inventory ng kanilang puso. Nagsama-sama ang bansang Israel noong ika-20 araw, sabi sa ating kwento, nagsiyasat sila ng kanilang sarili at inilantad nila yung kanilang puso sa harap ng Panginoon. At ito po yung nakapaloob sa step 4, mga kapatid. Recovery calls us to make a searching and fearless moral inventory of ourselves. Searching and fearless. Ibig sabihin talagang malalim, walang takot, hindi tayo nagtatago. Okay? This is not to condemn ourselves, but this is to heal. Amen? Para hindi natin pababain pa yung ating pong self-esteem. Hindi ho ganon. Ang purpose po ng pagsisiyasat ay hindi para sisihin yung sarili natin, kundi para tayo makaranas ng kagalingan. Amen?
Amen? So makita po natin mga kapatid, para mangyari ang recovery, para mangyari ang paggaling, we have to make a searching and fearless moral inventory ng atin pong mga puso. At nakikita po natin dito sa ating kwento, yung 3 hakbang na ginawa po nila in taking moral inventory. Handa na po ba kayo? Amen. Step 1 po na kanilang ginawa. They have stepped into the light. Okay? Be willing to face the truth. Ang sabi po doon sa ating talata, nung ika-24 na araw, ang mga Israelita ay nagkatipon, nag-ayuno, nagsuot po ng damit panluksa at naglagay ng abo sa kanila pong mga ulo. Okay? Huminto muna sila doon sa kanilang mga ginagawa at sama-sama nagtipon po sila, amen, at naging sa harap po ng Panginoon, sila po yung naging honest. Sabi nyo nga sa katabi mo, honest. Okay, hindi po sila nagtago. They didn't hide behind distractions. Sabing, ang dami namin ginagawa, abala kami. Hindi, pumunta kayo. Sabi po, ang panawagan sa kanila, pumunta kayo. Tapos sabi sa Biblia, yung buong bayan ay humarap sa Panginoon. Amen? Walang natira, lahat sila ay nagtipon-tipon. Hindi nila sinabing marami pa akong gagawin. Hindi sila nagbigay ng excuse o nag-alibay. Hindi rin po nila sinabing, okay lang ako, hindi ko kailangan yan. Okay? They didn't pretend that everything was okay. Alam nila na sa mahabang panahon, ang kanilang bayan ay malayo sa Diyos. Kaya nga sila naipatapon. Dahil sa kasalanan, sila ay naparusahan. At dahil sa kanilang kasalanan, yung kanilang mga buhay ay wasak. At ito na yung pagkakataon para sila ay magkaroon ng bagong simula, mapanumbalik. At nakita po natin dito mga kapatid, they did not pretend that everything was okay. At ang unang hakbang po na kanilang ginawa, they stepped into the light of truth. Hinayaan po nila na maliwanagan ang kanilang buhay. Imagine nyo po yung isang kwarto na medyo madilim. Nung binuksan mo po ang bintana at hinawi mo yung kortina at hinayaan mo po yung sinag ng araw ay makapasok sa loob, nagulat ka, yung palang kwarto ay maraming alikabok. Hindi ho yung liwanag ang nagdala ng alikabok. Nakuha niyo mga kapatid? The light didn't create the dust. The light simply revealed what was already there. Nagulat ka eh. Nung madilim, akala mo malinis yung kwarto. Nakuha niyo? Pagpasok mo, akala mo malinis yung kwarto, pero nung hinawi mo yung kortina, pumasok ang liwanag, nagulat ka. Alikabok, makalat, madumi. Hindi ho dahil may liwanag. Ipinakita lamang ng liwanag kung ano yung nandun sa loob. Ganun din po sa ating mga buhay, mga kapatid. When we allow God's light, when we allow God's truth to shine on our hearts, nare-reveal, na-expose yung mga marumi, yung mga mali, yung mga baluktot, yung mga kuyagot, yung mga basura sa atin pong buhay. Hindi po liwanag ang nagdala ng mga bagay na yon. Ang liwanag ang nagpakita sa atin ng mga bagay na kailangan po nating ayusin at i-deal. Amen? Honest reflection brings a person into alignment with reality. Todo ka deny, todo ka tanggi, pero dahil sa liwanag ng salita ng Diyos, sa liwanag ng katotohanan ng Diyos, at ang Diyos ay ang katotohanan, nahahayag kung ano yung dapat iayos sa atin pong mga buhay. Amen? Kagaya po ng liwanag sa isang kwartong madilim. At doon mahahayag, ito pala, kailangan ng linisan. Kailangang walisan, kailangang tambuin. Kung meron kayong vacuum, kailangang i-vacuum. Or kung medyo sinisipag kayo, kailangan yung talagang yung tubigin yung bahay para malinis sa malinis. Okay, pero ang unang hakbang ay kailangan pong maliwanagan. Amen? Kailangan ma-expose. Kailangan handa tayong harapin yung katotohanan sa atin pong buhay. So ito po yung tanong, are you willing to let God's light reveal what's really on your heart? Amen?
Yung pong mga nagtatapat ay umaayos. Amen? Yung pong mga umaamin, yun yung gumagaling. Pero yung mga nagtatago, yun pong mga tumatanggi, hindi napapabuti. Amen? Tinatanggal nilang kailangan nila ng tulong, tinatanggal nilang may problema, hindi ho nasusolusyonan ng problema sa pamamagitan ng pagtanggi. Ang unang hakbang sa pagtatagumpay sa problema ay ang pag-amin na tayo ay may problema, na kailangan natin ng tulong. Amen? So, handa ka ba? Nais mo ba na ang liwanag ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, yung magpahayag kung ano ang nilalaman ng iyong puso? Amen? Handa ka bang magpasiyasat sa Panginoon? No? Naalala ko si Kuya Ronald, paborito niyang kanta, yung puso ko'y iyong sinisiyasat. Diba? Napakagandang kanta. Diba? So, nung ako'y batang mananampalataya, isa sa unang mga awit na pagsamba na aking pong natutunan, isang panalangin. Diba? Sabi doon sa awit, puso ko'y iyong sinisiyasat, buhay ko'y iyong alam, ang lahat kong lihim, o Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. Paano ka makapagtatago sa Diyos? Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Kahit hindi natin aminin, alam ng Diyos ang nasa puso natin. Mas mapapabuti tayo kung, Lord, alam mo naman eto na Panginoon, magpapakatotoo na ako. Sabi sa katabi, magpakatotoo ka. Ayan. Kailangan mo ng tulong. Kailangan natin ng tulong. Hayaan natin yung liwanag ng Diyos ang magbigay ng kaliwanagan sa atin pong buhay. Amen? Ikalawa po mga kapatid na hakbang ay yung pagbukod sa nakalipas o yung pagiging moral responsible natin or accountable. No? Owning our sins. Ang sabi po sa talata, verse 2, those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. Kasi isa sa problema po nila, yung nag-asawa sila ng hindi po Hudyo. Or in other words, hindi kapwa nila mananampalataya. Malaking problema po yon mga kapatid. Kasi either ikaw yung matangay, pero most of the time, ikaw yung matatangay. Diba? Yun po yung kanilang bone of contention, ang sabi sa Bible. This is one of the issues ng Panginoon sa kanila. Yung tinatawag nating mixed marriage. Okay, sabi doon, those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places, ito maganda, and confessed their sins and the sins of their ancestors. Tingnan niyo po they confessed their sins. Okay? Hindi po sinabi ng Bible na sinisi nila yung kanilang mga ninuno. Ang una muna nilang ikinumpisal, ang una muna nilang ipinahayag, inihingi ng tawad sa Diyos yung kanilang mga sariling kasalanan. Di ba? Ang layo po doon kay Eva at kay Adan. Nung kinonfront ng Diyos si Adan, itinuro ang babae. Nung kinonfront ng Diyos ang babae, itinuro yung ahas. Dahil walang panturo yung ahas, sabi ni Lord, hihinto na sa'yo. Sinumpa na ng Diyos yung ahas. Di ba? Dahil alam ng Diyos, ang puno-tulo ng lahat yung ahas. Pero ito po natin makita yung cycle ng paninisi. Imbis na magsisi, nanisi. Ano ba maganda, yung nagsisisi ka o yung maninisi ka ng iba? Yung parang wala kang kasalanan. Di ba? Lagi mong nakikita yung iba, yung pagkakamali ng iba. Lagi yung pagkakamali mo, lagi mong ipinapasa sa iba. Kaya ako ganito, kaya ako, dahil hindi maayos ang aking magulang. Meron ka pong responsibilidad mga kapatid. Hindi kasi ako pinag-aral na magulang ko, di ba? Hindi ako sinuportahan ng nanay tatay ko. Yung boyfriend ko ay break ako kaya ganito ako ngayon, di ba? Yung sinisi yung mga Amerikano, Hapon, Kastila. Kasi sinakop tayo ng mga Kastila at ngayon malapit na tayo sakupin ng mga Inchik. Di ba? Ganun lagi. Wala tayong ownership ng mga pagkakamali natin. Mali po yun, mga kapatid. Imbis na manisi, ang pinakamagandang option po, yung magsisi. Lord, sumablay ako. Nagkamali ako. Nagkasala ako. Di ba?
Yun po yun mga kapatid. Wala na wala ka na maitatago sa Panginoon. Umayon ka na lang sa sinasabi ng Diyos na yung ginawa mo ay kasalanan. Di ba? Umayon ka lang doon Yun po yung pagsisisi. Umaayon ka sa sinasabi ng Diyos sa buhay mo. Umaayon ka din na siya lang yung makakatulong sa'yo. Yun po yun. You own your sin. Okay. Yun po yung nakapaloob sa moral inventory. Ikaw ay nagiging tapat, ikaw ay nagiging accountable, hindi ka nagbibigay ng excuse. Tao lang kasi ako Di ba? Ganun lagi ang nadidinig natin Tao lang. Di ba? Kaya nga, kailangan mo magsisi kasi tao ka lang. Nakuha nyo? Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Ang isa pang maling ugali po, yung paninisi, blaming others. Okay? Alam nyo po, blaming others for your problems will not help. You have to be proactive. You have to be accountable. You have to have ownership. You have to acknowledge both your sins at ito po, yung konsepto ng generational sin nakapaloob dito. Maging ang kasalanan ng aming mga ninuno, inihingi nila ng tawad. Bakit? Merong generational sin Ano yon? Yung idolatry. Di ba? Kaya sila ipinatapon ng Diyos, pinarusahan ng Diyos dahil sa kanilang idolatry. Kailangan nilang pagsisihan yung kasalanan na yon. At maging sa buhay nila, maiwaksi yung pong kasalanan na tinatawag nating idolatry. Sa inyong angkan, alamin nyo po, kaya nga sa mga umaaten ng fire up, meron tayong pinipilapan. Ano yung kasalanan ng inyong lahi? Madalas po sa lahi natin, mga magagandang lalaki, yung mga lolo't lola natin yung mga lolo natin, hindi mapopogi. Kaya isa ho sa nate-trace po natin na isa sa generational sin ng ating lahi, ng ating angkan, yung adultery. Nakuha nyo? Adultery. So kailangan ididil yun, kailangan ihingi ng tawad yun, i-break po yun. Kagaya ng ginawa ng mga Israelita. Yung kasalanan ng aming mga ninuno. No? Ano po natin yun, ang tawag doon? I-confess at i-break. Okay? Yung generational sin. Bakit? Ang generational sin, may kasamang generational curse. Diba, magugulat ka, yung pamilya mo, wala namang bigla-bigla lumalabas yung ganong problema. Kung tutuntunin mo po, kasalanan pala yun na dumaloy sa inyong angkan. Makita po natin doon sa kwento sa Biblia. Si Abraham nagsinungaling. Si Isaac nagsinungaling. Si Jacob nagsinungaling. Si Judah nag-commit ng immorality. Yung kaapu-apuhan niya si David, nag-commit din ng immorality. So, dumadaloy pala yon mga kapatid. Kung hindi natin na-check, kung hindi natin na-deal, may technical term doon hindi ko na ma-recall kung ano yung tamang word. But we have to deal, okay, we have to confess, amen, even our personal and our generational sins. Okay? They separated themselves from anything that kept them from God. Ano yun? Ano yung kasalanan na yon? Ito po mga kapatid. Picture a garden. Na yung garden mo, yung taniman mo maraming damo. Okay? Kung gagamitan mo ng grass cutter yan, ano mangyayari kung grass cutter? Matatanggal lang yung pinaka-itaas, pero nandun pa rin yung ugat. Magugulat ka, maya-maya, makapal na uli. O kanyo? Magugulat ka maya-maya, yung damo, mas malago na ngayon kumpara bago mo siya grass cutter. Anong solusyon, mga kapatid? Bunutin. Sabihin mo sa katabi, bunutin mo kasi. Ayan. Kailangan matanggal yung ugat. Amen? Kailangan maalis yung ugat para hindi na siya tumubo. Okay? Hindi na siya dumami. Okay? So yun po yung taking moral inventory. Inuugat mo, binubunot mo mula sa ugat, mula sa iyong puso. Okay? Ang anumang mga nag-ugat na kasalanan dyan, bubunutin mo, aalisin mo. Siyempre sa tulong ng Panginoon, hindi mo kayang gawin yun sa sarili mo. Kahit anong pilit mo, kung wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, wala ka pong magagawa. Yung Espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin para mabunot yung mas malakas na pwersa
na nasa ating buhay yung kasalanan, hindi natin makakaya sa sarili natin. Kaya lang po natin yan at pagtatagumpayan, mas may malakas na kapangyarihang umiiral. Ito po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hallelujah! It is the law of the Spirit against the law of sin and death. Diba? And you have to decide, you have to break free. No? Yung pong mga nag-ugat na yon, bunutin mo sa buhay mo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So i-identify po natin yung mga kasalanan, yung mga patterns na kailangan po nating bunutin mula sa ating buhay through the power of the Holy Spirit. Okay, magagalitin ka. Sino magagalitin? Ayan, baka meron pong nag-uugat yan. Okay, sino po rito yung matampuhin? Taas ang kamay. Okay. Sino po rito yung medyo, ang issue niya sa buhay niya, yung mapagtanim siya. Ayan. Ayan, mapagtanim ka, hindi ka madaling magpatawad. Di ba? Bunutin natin yon. Yung medyo may kadamutan. Hello? Yung hindi nagbibigay ng ng kanyang ng buong katapatan sa Panginoon kasi kaisipan niya ang pagbibigay sa Diyos ay nawawalan, hindi ikaw nag-i-invest kundi nawawalan ka, mali po 'yon. Okay, you have to uproot that, uproot. Yung poverty mindset na didiscuss natin, yung mga maling mindset, mga maling kaisipan, you have to uproot those mindsets and those patterns sa buhay mo, 'di ba? Halimbawa, sa relationship, dito tayo madalas sa susubukan Yung mga produkto po ng broken family, yung mga anak, there is something broken in them. Kaya madali silang nahuhulog din sa mga maling relasyon. Bakit? There is broken. Naglolong sila. Merong basyon na nasa puso nila, na merong longing sa puso nila, na akala nila, matutugunan kagad ng mga maling relasyon din. Hindi ho mga kapatid. So, dadalo yon. Minsan sa generations pa nga yung brokenness na yon sa buhay natin. Mapapansin mo, matatalino naman, di ba? Pero inuulit-ulit lang din yung kasalanan ng kanilang angkan. Bakit? Naging pattern. Hindi na bunot. Okay? Hindi na bunot. May share ko lang po, nung kami po yung magpapakasal na ni Pastor Mercy, nagkaroon po kami ng dealing sa ganito. Na yung generational sins, yung mga patterns ng both families namin, ni-rebuke namin. No? And by the blood of Jesus, in-apply po namin yung blood of Jesus, sabi namin, we are declaring, we are canceling those patterns sa amin pong pamilya, sa amin pong buhay. Amen. Yun po mga kapatid, kailangan mong gawin yon, ika-cancel mo yon. Amen. Kung ang mga ninuno mo ay mapangalo niya, ika-cancel mo yon. Sa iyong angkan, kung yung lahi nyo may mga homosexuality, ika-cancel mo yon sa buhay mo. Diba? Ika-cancel mo yon, i-break mo yon, na hindi na ito dadaloy sa akin, hindi na ito dadaloy sa aming pamilya, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus, sa banal na Espiritu na kumikilo sa aming buhay ngayon bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Ika-cancel natin. Amen. Ia-uproot natin, bubunutin natin yung mga bagay na yon sa atin pong buhay. Amen. Para hindi na siya makatubo, hindi na lumaganap, at hindi na huminto na, hihinto na, hindi na magpapatuloy sa iyong lahi, sa iyong angkan. Ang magpapatuloy na yung pagiging maka-Diyos. Amen. Ang pagpapatuloy na dadaloy sa inyong angkan, yung paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Meron pong lagi ako nababasa sa psychology, yung Jukes family at saka yung family ni Jonathan Edwards. Okay, ako sa lahat ng mga books ng psychology, nakita ko yun Yung Jukes family, nagsimula sa mag-asawang Jukes. Parehas silang hindi maganda ang buhay. At doon sa kanilang mga angkan, sa kanilang kaapo-apuhan, ang naging bunga po ng kanilang pagsasama, yung kanilang mga naging descendants, kung hindi mga prostitute, mga magnanakaw, alam niyo, mga bank robbers, mga kriminal. 80% ng kanilang mga descendants, mga nakulong. Okay? Yung kabilang angkan naman, yung angkan ni Jonathan Edwards, 3 days din po yun.
Ang mga naging bunga ng kanilang pagsasama, yung kanilang mga naging descendants, mga governor, mga presidente ng universities, mga naging hurado or judge, okay? Mga naging maayos, karamihan mga pastor. Bakit? Dumaloy po yung dumaloy sa kanilang angkan, yung pong katuwiran. Amen? Yun pong pagiging maayos. Sa kabilang banda naman, dumaloy sa angkan po ni Jukes, yung masamang pamumuhay na namana, ipinagpatuloy po ng kanilang mga naging apo hanggang sa kaapo-apuhan yung kanilang mga descendants. Ito po, yung nakaraan hindi mo na mababago. Yung ngayon at saka yung hinaharap, mababago mo pa. Sa tulong ng Panginoon. Amen po? Babaguhin natin yung kwento. Babaguhin natin yung kwento. Yung angkan po namin, kilala sa ganito, pero bago na yon. Binago na ng Panginoon yung magiging script ng buhay ko. Amen? Bagong script na po ang sinusunod. Hindi na po yung pattern na yon ang sinusunod ko, kundi yung pattern na ibinigay ng Panginoon dahil sa kanyang mabuting balita. Hallelujah! Yun yung gospel, yun yung kapangyarihan ng gospel sa buhay natin. Na yung pattern ng angkan mo, ng pamilya mo, meron kang choice na hindi na yun ang sundin. Merong bagong pattern na naiiral sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo. Yung pagiging makadiyos, yung katapatan, yung pagiging matuwid, kagalang-galang, pagiging marangal. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. So ito po, putulin na natin yon. Baguhin na natin yung dadaloy mula sa atin. Di ba? At yung susunod ng mga salin lahi, yung magiging mga descendants natin, hanggang sa kaapo-apuhan, sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Amen. Sila po ay maglilingkod sa Diyos, sila ay susunod, magiging mabuti at marangal na mga tao sapagkat tayo po sa atin nagpasimula yung bagong kabanata, bagong pattern sa atin pong buhay. Amen? Amen? Yung bang pag nabanggit ng mga tao, ayan, si ano yan? Ay, mabuting pamilya yan eh. Mga mananampalataya yan eh. Di ba? Maayos yan. Di ba? Hindi yung pag nabanggit ng tao yung pangalan mo, ay, naku! Ano yan? Mga hindi magandang ano yan. Di ba? Dahil nga nagbago na. Binunot na natin, inalista natin sa tulong ng Panginoon. Again, sa tulong ng Panginoon. Hindi natin kaya sa sarili, sa tulong ng Panginoon. Pero magsisimula yan sa pag-amen. Lord, ito yung angka namin, ito yung nakaraan namin. Panginoon, wala na akong magagawa doon, pero yung kasalukuyan ko, saka yung hinaharap. Alam ko, tutulungan mo ko, Panginoon. Amen? Glory to God. Pangatlo po, mga kapatid, na hakbang. Sabi sa Bible, chapter 3, verse 6, okay, they stood where they were. Ano po ang purpose nung sila'y tumayo? Binasa nila ang aklat ng kautusan. In other words, ang Biblia, ang salita ng Diyos. Gaano nila binasa? For a quarter of that day. Ibig sabihin, mga 3 oras. Tama, 3 oras. Okay? And spent another in confession. Okay? And in worshiping the Lord, their God. Okay. So dito po natin makita mga kapatid na kailangan natin ito. Yung salita ng Diyos. Okay? Yung Biblia. Ito po. Itong salita ng Panginoon. Standing in the Word of God. At matapos silang mabasa ang salita ng Diyos, nalaman nilang sila'y makasalanan. Okay? Nalaman nila yung kanilang mga kasalanan, yung sumunod na mga oras, ang sabi ng Biblia, sila'y nagpahayag ng kanilang kasalanan. Nag-confess sa harap ng Panginoon. And then, after po nilang mag-confess, ang lundo po nung kanilang ginawa for the next 3 hours, sumamba sila sa Panginoon. Kaya nga, whenever we come in worshiping the Lord, mayroong word, may prayer, tapos may confession, tapos may worship. Okay? Hindi natin pwedeng mapaghiwalay yung mga bagay na yon. The Israelites stood
stood on the Word. And ang naging resulta ay worship. Niyakap po nila, they embrace God's truth, which is the Bible, which is the Word of God, and they embrace God's grace. And they express that by worshiping. Okay? The Israelites didn't just confess their sins, but prior to that, they immerse themselves in God's words. Nagbabad sila sa salita ng Diyos. Isipin nyo, binasa nila yung Bible for 3 hours. By the way, doon sa ating family day, ganun ang ating gagawin. We will read the Bible for several hours in the morning. Bahagi po ng ating pagdiriwang ng Holy Week. Okay, they immerse themselves in God's Word. Ano ang ginawa ng Word of God nung ito po ay binasa at kanilang napakinggan? Ipinahayag kung anong nasa puso nila. Di ba? The Word of God revealed their hearts. That's truth. And the Word of God guided their repentance. That's grace. And the Word of God renewed their hope. That's transformation. Amen? So the Word of God gives us truth, it gives us grace, and it gives us transformation. Pag pinagsama mo yung truth and grace, ang resulta po sa buhay natin ay pagbabago. I recall yung sinabi ng ating worship leader kanina, yung biyaya ng Panginoon ang nagtutulak sa atin para gumawa ng mabuti. Amen? It is the grace of God that motivates us to do what is good and what is right. The Word of God, or the Word of God is our guide, but the grace of God helps us to do what is right. Amen? Hallelujah. So ang resulta po ay pagbabago. After confessing, they worship. They didn't stay stuck in guilt. Ang sama-sama namin. Wala na kaming pag-asa. Hindi ho ganon. Hindi doon nagtapos ang kwento. After they read the Word of God, after they realized their sins, sabi lang, umamin sila sa harap ng Diyos, and then finally, tinanggap po nila yung pagpapatawad ng Diyos, at ang lundo po ng kanilang pagsama-sama, ng pagsamba nila, ay pagpupuri, pagsamba, pagluwalhati. Amen? They lifted their eyes to heaven. They lifted their eyes to God. Alam niyo mga kapatid, yung moral inventory, hindi lamang ito pag-alam kung ano yung mali sa atin. Ang moral inventory ay pag-alala kung sino ba ang Diyos talaga sa ating buhay. When we take a moral inventory, hindi nito sinasabing makasalanan lang tayo. Sinasabi nito ang Diyos ay mabiyaya at mapagpatawad. Amen? 1 John chapter 1 verse 9. Sabi ng Panginoon, siya ay Diyos na tapat, banal. Tayo ay patatawarin kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan. Amen? Kung ipapahayag natin. Sabi po ng aklat ng awit, kung itatago natin ang ating mga kasalanan, hindi tayo gagaling. Pero kung aaminin natin sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, in-expose ng Panginoon yung kasalanan natin, umami na. Di ba sa church natin, ang madalas mong pinagmumula ng problema, yung mga tinagong kasalanan. Di ba? Ever since, yan po ang ugat ng mga problema. Yung mga itinatagong kasalanan na hindi ho nasusolusyonan. Sa halip, lalo pang lumalala. Kumbaga sa basura, pag itinago mo, lalong bumabaho. Di ba? Yung nabubulok, lalong bumabaho yan eh. Yung patay na daga, alam natin ang karanasan, pag yan ay nakulong doon sa kisame, doon na namatay, napakabaho po. Di ba? Ganon din ang kasalanan. Hindi ho yan nalilinis sa pamamagitan ng pagtatago. Nalilinis lamang ang kasalanan sa pamamagitan po ng liwanag, ng pagkilala na tayo makasalanan at ang paghingi ng tawad at pagbabago. Yayakapin natin yung katotohanan na tayo'y makasalanan, pero yayakapin din natin na ang Diyos ay mabiyaya at handa tayong patawarin sa atin po mga kasalanan. Amen? Amen? Yun po yung biyaya ng Diyos. Moral inventory, it's not about being stuck in our guilt. It is lifting our eyes to God. Lord, have mercy on me. Lord,
ako'y kaawaan mo. Kagaya ng panalangin ni Haring David, Salmo 51, ako'y kaawaan mo, o banal kong Diyos. Sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong patawarin. Gaya rin ang iyong pagmamahal sa akin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo ako ng bagong damdamin. Amen? Amen? Ibalik mo ang ligaya ng kaligtasan sa akin. Yun po yung panalangin ni Haring David. Amen. Don't stuck in your guilt. Huwag tayong mag-guilt tripping. Ang lundo po ng confession, ang lundo po ng moral inventory is to focus on the healer, to focus on the Savior, to focus on our deliverer na magpapalaya, magliligtas sa atin. Amen. That's truth and grace. Ang sabi ng Bible, John, sa book ng John, truth came through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Si Moses, sinabi lang makasalanan tayo. Si Jesus, sinabi din na makasalanan tayo. Pero sinabi din ni Jesus, tayo ay handang patawarin kung tayo ay magsisisi. Amen. Bibigyan tayo ng bagong pag-asa, bagong pagkakataon. Truth and grace came through Jesus Christ. Sa lumang tipan, sila ng gawa. Iwas sila ng iwas sa kasalanan, pero doon pa rin lumulundo sa kasalanan kasi walang kapangyarihan sa buhay nila na mapagtagumpayan ng kasalanan. Dumating ang bagong tipan, dumating ang Panginoong Jesus. Binigay ang banal na Espiritu, binigay ang mabuting balita, at ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa atin ngayon to say no to sin and to say yes to God. Hallelujah! I-uproot yung mga mali, mga kasalanan sa ating buhay at mamuhay ng may pagtatagumpay sa biyaya, sa kapangyarihan ng Panginoon. Last illustration natin, ito pong isang babae na ano nakikita niyo? Dalawang objects na mahalaga dyan sa ating larawan. Amen? Ano nga yung isa? Yung isa ay sabon. Sino gumagamit ng sabon? Hindi nga. Kala ko tubig lang, okay na eh. Diba? Gumagamit tayo ng sabon. Yung iba, iba-iba pa ang sabon. Sa bahay, 3 pa yung sabon ko na may pangmuka, may pangkatawan. Diba? Minsan meron pang yan, tawag na, Ponds. Diba? Okay, sabon at saka salamin. Okay. Yung salamin ay paghahalin tulad po ito sa katotohanan. Sa katotohanan ng Diyos. Pinapakita nito ng salamin na may muta ka pa or may tulong laway ka pa. Agarap mo kang sa salamin, nakita mo, yung kinain mo kahapon, nandun pa pala sa ngipin mo. Hello? Diba? Ulam nyo kahapon, munggo na may malunggay. Kitang-kita. May evidence pa, yung munggot malunggay. Di ba? Ano pong ginagawa ng salamin? It shows our condition, it exposes our flaw, at kung ano man po yung kailangan ayusin, magulo yung buhok mo, may puti ka sa buhok. Kanina, pagharap ko sa salamin, may puti. Natutokso akong bunutin no? Kaya lang, tanghali na, talagang gusto mong bunutin, meron kang yung balat mo medyo oily, di ba? Kailangan mo lagyan ng konting or kaya dry na dry, kailangan ng moisturizer. Yan. So yun po, mahalaga ba ang salamin? Gaano kahalaga ang salamin? Ito natuklasan ko lang nung pumunta kami sa Iwahig. Bawal ang salamin sa loob ng Iwahig. Kaya yung mga PDL sa mahabang panahon hindi pa sila nakakakita ng salamin. Hindi nila nakikita yung mukha nila, sarili nila. Sabi ko ganon. Bawal ang salamin. Bakit? Kasi baka basagin, gamitin nilang gamitin nilang sandata, makasakit sila. Kaya bawal po ang salamin. Okay. So ito po mga kapatid, mahalaga ang salamin. Pero ang tanong, yung salamin ba ang maglilinis ng mukha mo kung sakaling may dumi? Doon pumapasok yung sabon. Very good. Very good, Sister Mirna. Doon pumapasok yung sabon. Yung salamin, ipinapahayag lang na kailangan mong maghugas ng mukha. Kailangan mong alisin
yung iyong mga blemishes. Pero yung sabon, ito po yung ginagamit natin sa paghihilamos. Okay? At yung sabon, yun po yung biyaya ng Diyos. Okay? It's like a bar of soap. It washes away all the dirt, all the oils, all the blemishes from our face. So, hindi po, yung truth, kailangan may kasama siyang grace. Kaya nga, speak the truth in love. Okay? Truth and grace. Salamin para makita kung ano yung mali, sabon para malinis kung ano yung dumi. Salamin para makita kung ano yung kailangang ayusin, sabon na pampakinis, pampaputi. Yeah? Pampabalik ng kalinisan ng iyong mukha. So ganoon din po, ang biyaya at ang katotohanan, nagsasama sila, nagsisynergize ang dalawang ito para tayo po'y makonvict at the same time maklense, malinis. Amen? Matransform ng salita ng Diyos at ng kanyang biyaya. Okay? Ang Biblia, ipinapahayag nito ang ating kasalanan. Ang biyaya naman ay nagsasabing lumapit tayo sa Diyos. Amen. Kailangan natin ng Diyos sa ating pambuhay. God's truth reveals the sin. The grace helps us to confess and to repent. Truth without grace would break us. But grace without truth would not change us. Okay, so kailangan pa rin po yung grace at saka truth sa atin pong buhay. Amen? Are you letting both God's grace and truth shape your life? So mahalaga po ito mga kapatid, magkasama itong grace and truth. Kailangan po natin ng MRI. Pero hindi po yung MRI na pire-prescribe ng doktor. Yung pinakamagandang MRI, yung MRI ng puso. Yung MRI ng ating kaluluwa. Amen? And the Lord is like an MRI. Ito po. Pag nagpa-MRI ka, hindi po ilalabas doon kung ano yung gusto mong makita. Minsan, yung lumalabas sa resulta, yung ayaw mong makita. Pero ang maganda po, yung lumalabas sa resulta, yun ang kailangan mong makita. Ganon din po ang moral inventory. Hindi ipinapakita ng Diyos kung ano yung gusto mong makita. Ang madalas na ipinapakita ng Panginoon kung ano ang kailangan mong makita. Di ba? Pag nagpa-check up ka ba sa doktor, gusto mong malaman na wala kang sakit? On the first place, kung wala kang sakit, bakit pupunta ka? Diba? Pag pumunta ka sa doktor, siyempre malalaman na may sakit ka. Kaya yung mga lalaki, takot pumunta sa doktor eh. Kasi malalaman na may sakit. Diba? Kaya mas mahaba ang buhay ng mga babae. Diba? So pag pumunta tayo, hindi po kung ano yung gusto nating marinig ang sasabihin sa atin. Ang sasabihin sa atin ng doktor kung ano yung kailangan nating marinig. Ganon din sa Panginoon. Pag tayo po'y nag-moral inventory, nag-confess, alam niyo mga kapatid, ang ipinapakita ng Diyos, hindi kung ano yung gusto mong makita, ang ipinapakita niya ay kung ano yung kailangan mong makita. And once we know the truth, doon tayo magsisimula, doon magsisimula yung paggaling. Amen. The healing process begins. At ito po ang nangyari mga kapatid sa mga Israelita. Tatlo yung ginawa nila. They step into the light, they separate from the past, and they stand on worship. On the word, in worship. At ito rin tawag sa atin ng Diyos ngayon. God is calling you. Tinatawag rin tayo ng Diyos ngayon to do this. To step into the light. To separate from the past. And to take the step on the Word of God in worship. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Will you allow God to heal and restore you today? Make time for honest reflection, no, sa ating pong gagawin. Let's be honest. Expose your heart to God's truth.
I-reveal ng Panginoon yung mga blind spot sa buhay natin. Ako po, hindi ko napapansin, minsan tumataas yung boses ko. Kasi siguro na-stress ako. Hindi ko na, sabi ko, okay lang ako, hindi ko. Pero hindi eh. It's taking some toll in me, no, inside of me. So I have to expose my heart to God and ipakita ng Panginoon yung mga blind spot sa buhay ko. And finally, sabi, surrender your failures. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang mahalaga, ano yung gagawin mo doon sa pagkakamali na yun? Lalapit mo ba sa Panginoon o magmamalaki ka pa na sasabihin mo, wala akong pagkakamali. Hindi ho. Lumapit sa Panginoon, yakapin yung katotohanan, yakapin din yung kanyang biyaya. Your past doesn't define you. Ano man ang nangyari sa iyo na nakaraan, tapos na yon. Ang magde-define sa iyo ngayon, yung sinasabi ng Diyos, yung salita ng Panginoon. And taking inventory is not about condemnation. Taking inventory is about transformation sa buhay mo. Amen. And transformation begins now. Okay, will you allow God to heal and restore you today? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Oh, hallelujah. Will you allow God to heal and restore you today? Yung pong may mga kailangang i-deal sa buhay natin, tayo. Let's have a moral inventory. Hallelujah. Oh, rababa shikaraba baba yaraba. Come on. Tumayo po tayo. Let's all stand. Gagaya ng ginawa ng Israel, sila po'y tumayo sa harap ng Panginoon. Spiritual MRI po tayo. Magpasiyasa tayo sa Panginoon. Hallelujah. Lord. Oh, hallelujah. Paulit-ulit na lang, Panginoon. Lord, may mga pattern sa buhay namin na gusto na naming mahinto, tumigil, Panginoon. Tulungan mo po kami. Hallelujah. Tayo po'y manalangin ng pagsusuri sa ating po mga buhay. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo ng may kababaang loob. Alam po namin walang anumang natatago sa iyong paningin. Ang lahat ay lantad. Walang maililihim sa iyo, Panginoon. Tulad ng isang ilaw na nagbubunyag ng dumi sa kadiliman, hayaan mong ang iyong katotohanan ay tumagos sa kaibuturan ng aming puso at isipan. Ipakita mo po sa amin ang mga bahagi ng aming buhay na nangangailangan ng paglilinis, ng pagbabago. Panginoong Jesus, inaamin namin ang aming mga pagkukulang, gaya ng mga Israelita, nais naming lumayo sa anong bagay na humahadlang sa amin pong relasyon sa iyo. Ito man po ay kasalanan, ito man po ay mga maling relasyon, ito man po ay mga inaalagaan naming addiction sa aming buhay. Lord, we want to break free. Oh, hallelujah. We want to live free in the name of Jesus. Patawarin mo kami sa mga kasalanang aming nagagawa, ginawa, at nagawa na sa salita, sa gawa, at maging sa amin po mga isipan. Patawarin mo po ang aming mga kasalanan na hindi namin kaagad na amin o mga ugaling hindi namin kaagad isinuko sa iyo. Salamat o Diyos dahil sa iyong biyaya, ang iyong biyaya na sagana ay higit pa sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Your grace is sufficient. Your grace is amazing, O God. Salamat sa iyong salita na hindi lamang nagpapakita ng aming kahinaan, kundi nagbibigay rin sa amin ng pag-asa at ng bagong simula. Tulungan mo kaming hindi lang makita ang aming mga kasalanan, kundi tunay na magsisi at magbago. Sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami, gawin mong bago ang aming puso. Turuan mo po kaming manindigan sa iyong katotohanan habang nananangan kami sa iyo pong masaganang biyaya. Tulad ng salamin na nagpapakita ng aming dumi, huwag mo kaming hayaang manatili lamang na makita ang mga kasalanang ito. Tulad ng sabon na naguhugas, hayaan mong ang iyong pagmamahal, ang iyong kapatawaran, ang tunay na maglinis, maghugas at magpalaya sa amin.
Aming Diyos, hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na tumulong sa amin upang kami patuloy na magbago. Banal na Espiritu, gabayan mo po kami araw-araw at bigyan mo po kami ng lakas upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Naway ang aming pagsisisi ay magbunga ng tunay na pagbabago at ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong dakilang pag-ibig. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pinagpala na po tayo ng Panginoon. Let us take the step, moral inventory sa ating pong buhay. God bless us all.